Mga kapatid, naranasan mo na bang ma-scam? Paano nga ba makakaiwas sa scam? Yan ang ating alamin with Matching Chikahan. Kasamang presidente ng Pinas Forward na si Pau Pangan. Good evening, ma'am. Yes, kwentuhan mo naman kami. Paano ba nagsimula itong Pinas Forward muna? Ano ba ang Pinas Forward? Ayan. Yes, Ma'am Leila. Leila. Parang Finast Forward. Diba? Pinas Forward. Pero maganda rin kasi parang double play. Pilipinas, sulong. Di ba? Yes. Opo, Kwentuhan exactly. mo kami, sir. Ma'am Leila, Sir Stanley, thank you for inviting us. You're always welcome. Pinas Forward is a NGO. Yes. And we are creating projects that pushing for tech for good. No, how can we use tech for good? Alam niyo po, ngayon sa bansa natin, yung scamming nagiging seryosong problema. Naku, totoo yan. Naman. Kasi most of the population ay nasa cellphone, nasa gadgets. Kasi hindi na natin ma-determine at times, lalo na yung hindi nakatutok sa balita, kung ano ang fake sa tunay na balita. Di ba, Correct. sir? Opo. And malamang merong kayong kakilala or kayo mismo na-scam na, no? And lahat vulnerable. Ito yung nakita namin, no? Mayaman, mahirap, taga-probinsya, matanda, bata, no? Lahat nasa scam. OFW, lahat ng may pwedeng kunan ng funds, sinascam. And most of those na mga nasa scam, pwede silang hindi ma-scam sana o may iwasan yung pag-scam sa kanila kung nalaman ba nila na nasa scam ba ako? Kung tinanong nila yung sarili nila na scam ba ako. And so, gumawa kami ng website. Ang pangalan niya, www.scamba.ph. Itong website na to, pwede natin kunin yung mga messages na sinesend sa atin sa SMS or sa WhatsApp or mga email, i-cut and paste natin, lalagay natin dun sa website. Tapos yung website, sasabihin niya sa atin, scam yan. Talaga ba? Budol yan. So, nakakatulong talaga siya sa mga tao. Yung mga kapatid, kanina may tumawag sa akin. Hindi ko alam paano nakuha yung number ko, asking me if I'm interested to have an online job. Tapos boses niya medyo hindi taga rito, parang foreigner. Local number. Tapos nung tinanong ko, how were you able to get my number? Biglang binaba. Yun. Nako. Yung mga sa Telegram, di ba? Sa WhatsApp. Diba? Telegram, WhatsApp, email. Tapos ito, may mga local numbers na, gaya ng sinabi natin, yung mga scammers, nagiging mas tech savvy sila, no? And sinasabayan natin to, kaya ginawa natin tong website na to, no? Saan nakuha ang number? Most probably nakuha yan sa mga databases na malalaki, no? Madaming data breach ngayon na nangyayari. At yung data breach na to, really, ang ginagawa nila is, nakukuha nila yung private information natin kagaya ng mga telephone numbers natin, kaya tayo tinatawagan, no? Pagtawag sa inyo, o-offeran ka ng good to be true na too good to be true na mga offers. 50,000 naman sarili mong boss or may task scam na sinasabi itong gagawin mo, no? May tatlong bagay silang ginagawa. Isa is mabilis sila magsalita. No? Second is nag-i-English sila. Third is sasabihin nila, naku, kailangan natin gawin to kasi naka-hold yung account mo or so may sisend sa'yo na OTP or whatever. Bibiglain ka no? Pag di mo ginawa to, hindi papasok yung payment na ginawa mo kagabi or something like that. And because of that, na talaga tayo, na ko-confuse, na kinakabahan. Alam mo, Stanley, yung mga Pilipino, masyadong madaling magtiwala tsaka madaling maniwala. Masyado kasing mabait. Masyadong mabait. And so, ayaw natin mag-no. Gusto natin na yes. Or pag nag-English, gusto natin, pinapantayan natin English. Sometimes, nakakalimutan natin, shucks, na-scam ba ako? O scam ba to? So, kaya ginawa talaga namin yung website. Pwedeng pumunta doon, malalaman nyo, i-cut and paste yung message, kahit hindi super cut and paste, kahit naalala mo lang, may nag-offer sa akin ng job, ganyan. Type mo sa search bar, lalabas doon na kung scam siya, budol siya, or potential scam. How about the phone number? Yung mga phone numbers, hindi pa doon nakalagay. So, messages ang gusto natin right now. We want to create a big database of those messages. That's why the more people that use it, the more powerful the website. Sisimulan ko na mamayang gabi, sir. Yes, Alam mo, ang ginagawa ko kasi, siniscreenshot ko talaga yan. Yes. Pero sinasamahan ko kasi ng sagot. Kasi di ba, total, inaano mo na ako, anuhin din kita. Kasi alam nila na active na yung number mo eh. Hindi katulad dati ng mga sinaunang scams that if you don't reply, they would think that your number is dead. Pero ngayon, iba na.
kahit na patay o buhay yan, basta kasi may port yan, di ba sir? Multiple kasi yan. It can send hundreds and even thousands in one click. Send agad yan sa lahat ng numero na nasa data nila. So ngayon, ang ginagawa ko, pagka nakaka-receive ako ng ganyan, sasabihin ko, galing lang ako sa NBI kanina, o kaya, hindi ko kailangan ng loan kasi may confidential funds pa ako, blah, blah, blah. Tapos ipopost ko siya sa stories ko. Yes. Para lang maging aware din yung iba na, itong numero na to, sira ulo to. Pero ngayon, na may ganyan na, sir, bibigay ko lahat sa'yo. Huwag ka mag-alala. A big part of the challenge is to raise awareness. Yes. Kailangan lang talaga alam nila. Para alam nila na, modus to, nabasa ko to, ganito ang nangyari sa isang tao. At ganito niya nilabanan. Sometimes sinisip kasi natin, college graduate ako, hindi ako masascam, alam ko yan. No? Pag na-in-love ka, iba na yan. Yun, love diba? scam. Oo, di ba? Meron talagang love scam, ma'am. True, Totoo sir. yan. Naku. And so, ang kailangan talaga, erase din yung emotional intelligence natin. Kaya natin labanan yung scam. Kung alam natin kung ano nangyayari. Magaling sila eh. Gaya ng sinabi nyo, dahil nakuha niya yung number mo, malamang nasa kanya yung pangalan mo, nasa yung address niya. Kumbaga, kung PhilHealth yun, di alam din niya yung mga sakit natin lahat. No? Parang ganyan. So, titignan natin talaga. Isa pang napaka-concerning is palapit na tayo sa Pasko. And sa Pasko, madami tayong disposable income. Diyan yung 13th month pay, lahat ng tao gumagastos, gumagamit tayo ng mga e-wallets, etc. All these things. And credit card. And so, kailangan talaga erase yung awareness natin ngayon pa lang going through the Christmas season. Madaming masascam. Kailangan labanan natin itong mga scammers. Okay. Bukod sa yung mga tumatawag offering jobs, ano ba yung mga ibang scam na ginagawa ng mga manloloko na hindi namin alam? Yung mga baka mamaya may balita kayo sa mga bagong style, di ba? Yes, ang kailangan pansinin natin talaga ngayon is yung mga messages na may mga link. No? May mga win 100p kasi minsan tinatanggal na nila yung peso. Dinidikit na nila yung p dun sa 100 or nauuna yung p bago 100. Mga ganyan, no? Win or need loan or job offer, no? Lahat to may mga link sa dulo. Pag yung link na yon dapat hindi natin i-click, no? Once i-click yon, parang siyang gateway na pumapasok sa loob ng cellphone natin. Ang masama doon is nagkakaroon ng connection yung cellphone natin sa kanila, yes. And nagsisend ng info yon. May it be password, OTP, hindi na nila tayo kailangan tanungin. Kaya very So wag nyo i-click, never click a link na hindi nyo kilala yung numero dahil baka hinihigop na nila lahat ng information ninyo. Yung iba pa, dahil di ba sir, uso ngayon yung mga pelikula online. Nako, sasabihin may libre kang coupon or whatever, tas papaklik. Nako, yun. Pag nangyari po yun, may na-install sa cellphone nyo, kailangan mag-reformat na po kayo ng cellphone. May magandang mga security features din yung mga ibang e-wallets kung saan hindi siya magbubukas kung merong ganun. No, maglalabas siya ng security na your phone is not secured and so you need to reinstall or you need to clean your phone, no? Yun yung isa. Pero aside from that, no, Stanley, yung iba parang nagpapanggap yung website na bank. Ay, totoo yan. No? And doon papasok na yung input mo yung login mo tsaka yung password mo. Ngayon pag na-input fake pala yun. No, madami ganyan eh. Minsan internet, no, yung internet brand or sometimes yung mga bank brand. Yung satellite. Yung mananalo ka ng iPhone. Mananalo ka ng iPhone, pasok ka. Naku, pag ganyan na nangyari, basta too good to be true, stay out, no. Go to Scamba, check nyo yung website, Scamba to o hindi, no. Scamba. Scamba.ph. SCAMBA space. Wala nang space, ma'am. .ph. Scamba.ph. No? So, ang key natin is tanungin ang sarili, scam ba to? Go to scamba.ph. Actually, yun talaga dapat eh. Di bali na pumapagduda tayo, pero sa panahon ngayon, kailangan talaga iisipin natin, ako sandali, baka akong inaano nito eh. Baka mamaya, easy money, pero mamaya ako na talaga yung walang money. Diba? Ganun eh. Opo, tsaka masama po talagang pakiramdam. Ang maganda sa Scamba, pwedeng tumulong yung ibang tao sa ibang tao. No? Inside also Scamba, there are articles that they can read to be more aware of what are the kinds of scams that are going on right now. And then, meron din dong report a scam. No? Pag nireport mo yung scam, ipapasok namin sa loob ng database. And then, lumalaki ngayon yung database ng mga scam messages. No? So, nakakatulong tayo sa iba. Kasi, pa-iba yung scams eh. Pa-evolve ng pa-evolve, no? Pa-advance ng pa-advance.
Ayan yung mga nakikita nyo sa sa Facebook video ng Good Vibes, no? Yung website ng scamba.ph. Just to say, itong website na to, libre siya. Kahit sino pwedeng sumalma. Wala kaming data na kinukuha except for submitted mo na mga scams na gusto mo. It's really created by passionate people that want to push tech for good. Dito tayo sa totoo.